Natigil ako sa pagbangon nang maramdaman ng pagsakit ng ulo ko. I can't remember what happened last night. Not until I roamed my eyes at natigil yun sa katabi kong babae. Nanlalaki ang mata ko at napamura sa isip nang makitang hubad ito at ganun din ako. Ang makinis niyang likuran ay nakabalandra sa akin. Mabilis akong bumangon at hinagilap pang boxer ko. Isinuot ko yun bago ginising si Jane na mahimbing na natutulog. Jane, wake up. Mahina kong tinapik ang likuran niya. Dumaing siya at tumihaya. Mariin akong napalunok at sagalit na napapikit nang lumantad sa akin ang hindi ko dapat makita. Kinagat ko ang pang-ibabang labi upang pigilan ang init na sumisibol sa akin. Mabilis kong hinila ang kumot pa itaas upang matakpan ang kanyang katawan. This is not happening. Kailan pa ako nakaramdam ng ganito sa kanya? Nahihirapan kong bulong sa isip. Nagising ako sa kumot na bumalot sa akin. Unti-unti kong binuksan ang mata at si Santi agad ang nabungaran. Kunot noo ko siyang binati. Good morning. Nagtataka ako dahil ang aga naman yata niyang nandito ngayon. Oo, nagpupunta siya dito sa bahay at ganun din ako sa kanila. Pero ni minsan ay hindi naman umaabot sa puntong hinihintay namin ang paggising ng isa't isa. Na as if kasama ko siyang nakatulog. Nakatulog? Wait, ineksamin ko ang kabuuan niya. At ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong wala siyang suot. Unti-unti kong tinignan ang sarili ko at pareho kami. Napatili ako sa sobrang pagkabigla at takot. Anong nangyari? Kahit halongkatin ko sa kaduluduluhan ng utak ko, ay wala akong maalala. Mahigpit kong tinakipang kumot sa katawan ko nang lumapit si Santi at tinakpan ang bibig ko. Tumibok ng mabilis ang dibdib ko dahil sa sobrang lapit niya. Pakiramdam ko ay mauubusan ako ng hininga, kaya naman malakas ko siyang tinulak at dinistansya ang sarili sa kanya. Naramdaman ko ang kirot sa pagitan ng hita ko dahil sa ginawa. Mas lalong nanlaki ang mata ko at naisip ang posibleng nangyari. Huwag kang maingay. Kapag narinig tayo ng yaya mo ay pupuntahan tayo dito. Wika niya. Ako at si Santi ay matalik na magkaibigan. Ganon din ang magulang namin, kaya hindi na nakapagtatakang naging magkaibigan din kami. Simula bata pa lamang ay kami na ang magkasama. Bagamat 3 taon ang agwat namin ay hindi naman yun naging hadlang. Madalas kaming mag-agawan lalo na't babae ang usapan. May pagkatibo kasi ako. Mula sa pananamit at pagkilos ay halata ng may kakaiba sa akin. Mabuti na nga lang at hindi pa yun napapansin ng magulang ko. Dahil kapag nalaman nila yun, ay tiyak na yari ako. Anong nangyari sa mukha mo? Parang pasan mo ang mundo ha. Natatawang tanong ni Santi sa akin nang magsabay muli kami sa pag-uwi galing eskwelahan. Binasted ako ni Kendra. Sabi niya hanggang friends lang daw ang kaya niyang ibigay sa akin. Muli akong bumuntong hininga at sumipa ng bato. Humalakhak siya. Friendzone ka pala. Wala ka pala sa akin. Taas noong pagmamayabang niya. Habulin si Santi ng babae sa campus. Pinag-aagawan siya ng mga kababaihan at yung iba ay lumalapit pa sa akin para ako ang gawing tulay. Akala ko naman kaya sila nagkaka-interest sa akin ay dahil gusto nila ako. Sino pa naman kasi ang hindi mahuhulog sa damuhong yan? Napakagwapo. Ikaw kasi ang gusto niya. Naaasar kong wika. Huwag kang mag-alala baby. Hindi ko papatusin yun. Ayoko sa mga babaeng pa-chicks at maaarte. Baby ang palagi niyang tawag sa akin dahil mukha daw niya akong nakababatang kapatid. Hindi naman ako nagreklamo dahil parang kuya na rin ang turing ko sa kanya. Sus, kung sino-sino nga lang ang pinapatos mo eh. Kulang na lang yung babae sa kanto.
Inirapan ko siya at dumakot ng basang buhangin. Balak kong ibato sa kanya. Hindi yan totoo ha. Ikaw lang tong pala imbento. Pagkatapos niyang sabihin yan, ay binato ko siya ng basang buhangin. Tumawa ako at tumakbo para hindi siya makabawi. Jane. Naiinis, ngunit pabiro niyang sigaw. Dumakot din siya at binato sa akin. Nang hindi ako tinamaan, ay hinabol niya ako para makabawi. Dahil mabilis siyang tumakbo, ay naabutan niya ako. Niyakap niya ako patalikod at balak ibagsak sa tubig dagat. Parehas kaming nawalan ng balanse nang pinilit kong kumawala habang tumatawa. Bumagsak kami sa buhangin at kasabay nun ang pagsalubong sa amin ng tubig. Nakapatong ako sa kanya habang kami ay tumatawa. Ilang sandali niya akong tinitigan, kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Tumayo ako at nagsalita. Basa na tuloy ang mga damit ko. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtango niya. Tinanggal niya ang baseball cap at ang pagkakatirintas ng buhok ko. Ngayon alam ko na kung bakit patay na patay si Coco sa'yo. Nangingiti niyang sabi. Itigil mo nga yan, kadiri ka. Wika ko naman. Si Coco ay ang makulit na lalaking gustong manligaw sa akin. Hindi naman kasi lalaki ang tipo ko, kaya noong tinanong niya ako kung pwede daw ba niya akong ligawan, ay binasted ko kaagad siya. Hanggang ngayon nga ay ayaw niya pa ring tumigil. Kukulitin daw niya ako nang kukulitin, hanggang sa mahulog daw ako sa kanya. Wala naman kasi akong pake kahit na maghabol siya. Hindi niya naman ako makukuha sa mga simpleng galawan niya. Nang sumunod na araw, ay pinayuhan ako ni Princess na ligawan ko na si Adela. Si Princess ay ang tomboy kong kaibigan. Ewan ko sa kanya kung kaibigan ba ang turing niya sa akin dahil may gusto rin siya sa akin. Paminsan-minsan kasi ay kinukulit niya ako na kami na lang daw. Mas lalong ayoko sa kanya dahil kahit tomboy siya, ay marami siyang babae. Idadagdag lang niya ako sa koleksyon niya. Inimbitahan ko si Adela na maligo sa dagat. Sakto dahil maghahanda rin ng parents ko sa kanilang anibersaryo. Kayo na ba ni Adela? Natatawang tanong ni Santi. May bahid ng pang-aasar sa kanyang mukha. Hindi na nakapagtatakang nakakaamoy ang damuho dahil tuwing ginaganap ang anniversary ng magulang ko, ay naroon siya kasama ko. Hindi pa, pero malapit na. Mayabang kong sagot. Tumingin siya sa mukha ko pababa sa katawan ko. Tumaas ang isa niyang kilay saka sumilay ang ngisi. Babaeng babae ka yata ngayon. Mas mukha ka pang babae kay Adela. Puna niya sa suot ko. Ngayon lang to. Naiirita ko namang sagot. Ano kayang magiging reaksyon nila tita kapag sinabi ko sa kanila na tibo ang anak nila? Mabilis kong tinakpan ang bibig niya. Takot akong tumingin sa cottage kung nasaan sila. Ano ka ba? Tumahimik ka nga at baka marinig ka nila. Naiinis na suway ko. Tinanggal niya ang kamay ko saka siya humalakhak. Hindi ko naman sasabihin. Binibiro lang kita, baby. Parehas kaming tumingin kay Adela na tuwang-tuwang naliligo sa dagat. May isa akong problema, tol. Paunang sabi ko nang tumahimik kami. Parang pasan mo naman ang mundo. Tumatawang sabi niya. Yayayain ko pa sana si Adela na mag-date sa susunod na araw. Kaso hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ano yun lang? Pwede kayong lumibot sa bayan at bumili ng pagkain. Wika ni Santi. Yun nga ang problema ko. Siguradong maraming makakakita sa akin. Baka isumbong pa ako kila mami. Gusto ko sana sumama ka. Pagyaya ko sa kanya. Ano ako? Chaperone? Ayoko nga. Agad natanggi ni Santi. Sige na tol, minsan lang naman to. Kapag sinagot niya ako, ipagluluto kita ng paborito mo. Pagmamakaawa ko pa. Sige, pag-iisipan ko. Wika na lang ni Santi. Nga pala,
May sinabi din sa akin si Princess na dapat kong gawin kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. Mabilis na bumaling ang tingin niya sa akin. Kumunot ang noo niya at nagsalita. Layuan mo na nga yung tomboy na kaibigan mo na yan. Baka kung ano-ano na ang tinuturo niya sa'yo. Anong sinabi niya? Kapag kalokohan yan, isusumbong talaga kita kila tita. Pagbabanta ni Santi. Hindi naman. Sabi niya kasi, halikan ko daw si Adela. Baka yun na lang ang paraan para sagutin niya ako. Sa sinabi ko, ay humalakhak siya sa sobrang tuwa. Hinawakan niya pa ang tiyan niya habang tumatawa. Ba't di mo gawin? Tanong niya na parang inuudyok pa ako. Hindi ko alam kung paano eh. Turuan mo naman ako. Mahina kong sagot. Halos pumula naman ang buong mukha niya nang sabihin ko yun. Bumaba ang tingin niya sa labi ko saka siya lumunok. Hindi ginagawa yun ng magkaibigan. Sabi niya saka umiwas ng tingin. Ha? Mainam nga yun kasi kaibigan kita. Walang mali siya kasi friendly kiss lang naman. Tuturuan mo lang naman ako. Pamimilit ko pa. Hindi siya nagsalita at bumuntong hininga. Sige na please. Pagpapakyut ko para lang pumayag siya. Maya-maya lang ay isang tango ang ginawa niya. Mamayang gabi, aalis naman sila mami kaya hindi nila tayo makikita. Mas lalong namula ang mukha niya at hindi na nakapagsalita. Nang tanungin ko kanina si Adela ay pumayag siya. Kaya kailangan ko na talagang matuto kung paano humalik. 6:00 ng hapon nang magpaalam na sa akin sila mami na aalis na dahil sa business trip. Kabado na ako dahil alam kong maya-maya lang ay pupunta na dito si Santi. Naghanda pa ako ng merienda at mamahaling alak para lang may makain kami pagkatapos ng tutor. Sa kwarto ko naisipang gawin yun dahil mahuhuli kami ng aking yaya kapag sa salas namin ginawa yun. Malamang na magsusumbong sila kapag nagkataon. Ang alam nila ay magmo-movie marathon kami ni Santi. Yun kasi ang pinaalam ko. Bago pa siya makarating ay uminom na kaagad ako ng isang baso ng alak para lang may lakas ako ng loob na gawin yun kasama siya. Sobra kasi ang kabog ng dibdib ko kaya hindi ako mapakali. Jane, nandito na si Santi. Narinig kong sigaw ni Yaya sa labas. Umayos ako ng upo at hinintay ang pagpasok niya. Pinagtuunan ko ng pansin ang movie dahil pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malagkit. Narinig ko ang pagsara niya sa pintuan. Napalunok ako nang marinig ang paglock niya doon. Uy, ikaw na pala yan. Naiilang kong ngiti at bati. Kinakabahan ka ba? Natawa siya. Ha? Hindi ah. Bakit ako kakabahan? Sagot ko naman. Bakit ka namumula? Pangaasar niya sa akin. Uminom ako Pagdadahilan ko. Paano ba ang gagawin natin? Halos hindi na rin ako makatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit lumapit siya. Kung saan-saan gumawi ang tingin ko dahil sa harap ko siya huminto. Bahagya siyang umupo para mapantayan ako. Nagulat ako nang hawakan niya ang pisngi ko. Ang kaba sa dibdib ko ay dumoble ng dumoble. Nahirapan na rin akong huminga ng normal. Pakiramdam ko ay nagsisiakyatan ng dugo sa mukha ko. Sandali. Pigil ko sa kanya nang unti-unti siyang lumapit para siguro magsimula. Ngumisi siya at binasa ang labi. Natataranta kong kinuha ang 2 baso at ang alak. Nilagyan ko yun ng laman. Kaya ko to kinuha kasi sabi nila pampatanggal daw ng hiya ang alak. Binigay ko ang 1 baso sa kanya. Really? I don't think so. Pinanliitan ko siya ng mata. Bakit parang ang lakas naman yata makaakit ng kagwapuhan niya ngayon? Hay, ano ba tong iniisip ko? Kailan ba ako naakit sa kanya? Tuloy-tuloy at mabilis kong ininom ang alak. Oh, dahan-dahan lang.
Napaghahalataan ka tuloy na kinakabahan. Baka magustuhan mo na ako niyan. Tumawa siya. Tinignan ko lang siya ng masama. Nakailang inom pa ako nang makaramdam na ng pagkahilo. First time ko lang uminom ng alak, kaya nanibago ako sa ganitong pakiramdam. Kung ano-ano na rin ang pinagsasasabi ko kay Santi. Tumayo ako upang mapaypayan ang sarili. Sobrang init ng pakiramdam ko at parang hindi kayang pawiin ng aircon at electric fan. Sa inis ko ay hinubad ko na ang damit ko. Habang pinapaypayan ng sarili, gamit ang pamaypay ay nagsalita si Santi. "Oh, ba't ka naguhubad?" Naiinis at naguguluhang tanong niya. "Ang init?" Naiirita kong sagot. Halos maluha na ako dahil hindi sapat ang hangin na tumatama sa katawan ko. Muli kong hinubad ang short ko. Wala na akong paki sa lahat. "Jane." Narinig ko ang yabag ni Santi. Lumapit siya sa akin at pinilit na ipasuot ang damit ko. Tinignan ko siya habang namumungay ang mata. Para siyang hirap na hirap at nagpipigil. "Gawin na natin, Santi." Hinila ko ang damit niya palapit sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang init at kuryente nang mangyari na nga. Akala ko saglit lang ang halikan na sinasabi ni Princess. Matagal din pala. Hindi ko alam na may iba pa palang mas masarap bukod doon. Iyon ang ipinaramdam ni Santi. "Umuwi ka na, Santi. Gusto kong mag-isip." Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Akala ko ba simpleng halik lang? Bakit napunta kami sa ganito? "Pabalik ako. Pag-usapan natin ang nangyari." Wika naman ng lalaki. "Hindi na kailangan. Isipin mo na lang na walang nangyari. Kalimutan na lang natin." Kahit nagulo ang isip, ay nagawa ko pa rin sabihin yun. "Hindi ganun kadali yun, Jane. Kailangan kong panagutan ang nangyari." Pamimilit ni Santi. "Umuwi ka na muna." Napabuntong hininga na lang siya. Pinulot niya ang kanyang mga gamit sa sahig, saka nagbihis. Ako naman ay umiwas ng tingin. Isang linggo ko rin siyang hindi pinapansin. Kapag nandyan na siya at lalapitan ako ay todo ang kabog ng dibdib ko. Natataranta ako kaya nagtatago at tumatakbo ako palayo sa kanya. Yung date namin ni Adela ay pinagpaliban ko na. Ewan ko ba, nawala bigla yung feelings ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba nagugulahan ng utak ko ngayon. "Hindi na yata nagpupunta si Santi rito, iha. Nag-away ba kayo?" Tanong nila mami. "Hindi po. Busy lang siguro siya dahil graduating na rin naman." Pagdadahilan ko. Totoo rin naman dahil malapit na siyang gumraduate. Kapag nangyari yun, ay kukunin na agad siya ng kanyang tita sa ibang bansa. Yun ang sabi niya sa akin dati. Nang sumapit ang araw ng graduation ni Santi, ay nagpunta ako. Ngunit hindi na tumuloy sa party na magaganap sa bahay nila. Nasa bahay lang ako. Nanonood ng movie nang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. "Mamaya na po ako kakain." Sigaw ko sa pag-aakalang si Yaya yun. Bumukas ang pintuan at bumungad si Santi. Nanlaki ang mata ko at hindi na naman ngayon mapakali sa upuan. "Bakit ka nandito?" Tanong ko sa kanya. "Ikaw ang inaasahan kong pupunta sa party, pero wala ka." Halata ang pagod sa mukha ni Santi. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. "Pwede bang mag-usap na tayo ng masinsinan?" Malambing na wika niya. "Ano ba kasing pag-uusapan?" Tanong ko. "Tungkol sa nangyari. Tungkol sa atin. Bago man lang sana ako umalis." Ewan ko ba pero parang may lungkot sa tinig ni Santi. Napalunok ako. May parte sa aking nagsasabi na pigilan ko siyang umalis. Hindi ko yata kaya. "Hihingin ko ang kamay mo sa magulang mo." Wika ni Santi. "Ano? Nababaliw ka na ba? Kung nakokonsensya ka lang dahil sa nangyari, wag na." Pagalit kong sinabi. "Hindi sa ganun.
Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. Pumunta ka na lang ng ibang bansa. Kalimutan mo na ang nangyari. Sa halip ay sinabi ko, sige kung yan ang gusto mo. Ganun lang pala kadali sa'yo. Malamig niyang sambit at lumabas na ng kwarto ko. Bigla na lamang bumuhos ang luha ko dahil doon. Nasasaktan din naman ako. Ayokong matali siya sa akin, lalo't kung wala naman siyang nararamdaman sa akin. Hindi niya naman ako mahal. Parang bunsong kapatid ang turing niya sa akin, kaya ayokong pumayag sa binabalak niya. Paano kung magsisi siya sa huli at iwan niya ako? Yun ang kinatatakutan kong mangyari. Ilang araw lang ang lumipas, sinabi nila mami na nakaalis na raw si Santi. Of course, nasaktan ulit ako. Ngayon ko lang kasi na-realize kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. I love him. Matagal na. Idinidinay ko lang. Totoo nga pala talaga ang sinasabi ng iba. Saka mo lang malalaman ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito. Kagabi ka pa walang kain, Jane. Ano bang nangyayari sa'yo? Ni hindi ka sumama sa paghatid kay Santi sa airport. Wika ni Mami. Hinawakan ko ang aking sintido sa biglaang pagkahilo. Ilang hakbang ang ginawa ko nang matumba ako at mawalan ng malay. Nagising na lamang ako sa pamilyar na kwarto. Puting kisame at amoy ng ospital. Gising na siya. Nilingon ko ang nagsalita, si Mami. May halong tuwa at pag-alala ang kanilang mukha. Anong nangyari? Tanong ko. Nawalan ka ng malay, iha. Paunang sabi nila. Parating na rin si Santi dito. Hintayin na lang natin. Parating? Di ba nasa ibang bansa na siya? Naguguluhan kong tanong. Hindi siya tumuloy. Nagpaalam na rin siya sa amin ng daddy mo na gusto kanyang pakasalan. Nakangiti nitong sambit. At pumayag kami. Lalo na't ngayon na nalaman naming buntis ka pala. Nanlaki ang mata ko. Hindi sila nagalit? Kung ganun, ibig sabihin ay ibinalita na rin nila ito kay Santi. Mas lalong hindi natutuloy yun. Umiyak ako sa pinaghalong tuwa at lungkot. Why are you crying? Masama sa bata kapag na-stress ka. Umiling ako bilang sagot at hinawakan ang tiyan ko. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan at inuluwa nito si Santi. Nandyan na si Santi. Maiwan na muna namin kayo. Hindi na ako nakipag-argumento at tumango na lamang. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama na kinahihigaan ko. Tinulungan niya akong bumangon para makaupo niyang maayos. I'm sorry for not telling you this. Kaya siguro ayaw mo at nangangamba ka dahil hindi ko sinabing mahal kita. Mahal kita, Jane, at gusto kitang pakasalan. Bumuo tayo ng masayang pamilya na magkasama, please. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Maluha-luha ang kanyang mata. Napangiti ako at mas lalong bumuhos ang luha. Natutuwa ang puso ko. Mahal din kita. At oo, pumapayag na akong magpakasal sa'yo.